sa mga ilang katanungan lamang po kung tayo po ay mapagbibigyan ng ating colleague, Mr. President. By all means po, from the gentleman from Tarlac and Pampanga. Ito pong treaty, Mr. President, with United Kingdom, has this been ratified by the Philippine government? Ginong Pangulo, in October 2024, the DFA received information of the completion, the UK's ratification of the Philippines UK transfer of sentence person agreement. Ginong Pangulo. Na-ratify na po, Mr. President. Opo, na-ratify na po yan. How many Filipinos are there or currently serving prison sentences in the United Kingdom? And how many British nationals are likewise serving sentences in our country, Mr. President? Meron pong isang convicted na po na Pinoy sa United Kingdom at apat po ang kasalukuyang dinidinig pa ang kanilang kaso. Samantalang ang mga Brito naman, 3 po ang nakakulong ngayon sa Bureau of Corrections, habang 4 po ang nasa kustodiya po ng Bureau of Jail Management, or 7 po ang nasa kustodiya ng BJMP. So, Ginoong Pangulo, hindi naman pala ganun karami pala ang pinag-uusapan natin sa pagitan ng ating bansa at sa United Kingdom. Ang buong akala ko po kasi, merong halimbawa 5,000 na kababayan natin na nakapiit sa iba't ibang piitan ng United Kingdom, at dito naman ay ganun din karami. Kaya naisipan nating magkaroon ng isang tratado na maaring makatulong sa bawat bansa. Ganun pala kakaunti lang, Mr. President, Your Honor. Ito naman po ay para sa ikang panghinaharap, lalo pat may mga kababayan din po tayo at marami-rami tayong kababayan na nagtatrabaho po sa United Kingdom, at meron din po tayong mga kababayan sa Ireland. Ginoong Pangulo, ginoong gentleman from Pampanga and Tarlac. With the permission of the 2 gentlemen, Senator Jingo Estrada wishes to Just one interject. question. Thank you, Senator Marcoleta and Senator Tulfo. Just one question, Senator Tulfo. Sa sinasabi niyo pong 3 ang nakakulong na Briton dito at isa ron sa Ireland, sa UK. Opo, Pwede mo malaman kung ano yung mga kaso nito? ito pong 3 yung nasa UK po, Ginoong Pangulo, ito po ay assault na kababayan natin. Habang yung Brito naman nakakulong ngayon sa Bureau of Corrections ay patungkol po sa paglabag sa Dangerous Drugs Act. Ang isa naman po ay trafficking of children, na isa naman po ay sexual abuse. Dun sa Pilipino na nakakulong sa UK, ilan years o ilan taon ang sentensya sa kanya? 3 taon po at 6 na buwan lamang, Ginoong Pangulo. 3 taon? Ilan po? 3 years and 6 3 years. months. Nakailang years na po siya nakakulong? 3 buwan pa lamang po, Ginoong Pangulo. Yung mga Brito na naman nakakulong sa atin, ilang taon ang sentensya sa kanila? We will submit, Your Honor. As a matter of fact, we're waiting for the report from the Department of Foreign Affairs and from the Bureau of Corrections. Pero base po dito sa mga dokumento po ng Bureau of Corrections, ito po, ang violation po ay violation ng Article 2
Section 5 of RA 9165 o yung sale of drugs. Ito po ay may kaparusahan po na life imprisonment. Ang isa naman po, ang violation po ay trafficking of children, selling of children, may habang buhay na pagkabilanggo din. Yun po ang sentensya sa kanila habang buhay na bilanggo? Reclusion perpetua? Tama po, to 8 years to life, yung isa naman 20 to life. So kung kung maaprubahan ito, kung mararatify itong treaty natin dito sa Senado, so ipadadala natin itong mga Briton sa kanilang bansa. Tama po ba ako? Kung gusto po ng mga Briton na Ginoong Pangulo, nasa PDL po yun kung magpapalipat po siya. At the same time po doon sa treaty po natin ay kailangan i-serve out niya po. Kung ito po ay life imprisonment, 22 year life, dapat po ay 22 life din po ang isisilbi niya doon sa kulungan po nila sa Great Britain. So ibig po sabihin kapag naaprubahan po itong treaty na ito, naratifika po natin ito, papadadala natin yung mga Briton sa kanilang bansa, diretso ho sila sa kulungan. Tama po yun. Yun po yung napagkasunduan dito sa treaty At po kung na ito. mag-aapela po ay mga Briton doon sa kanilang bansa, pwede ho mabago ang desisyon. Hindi na po kasi ang susundin po yung ating sentensya po dito kung ano po ibinaba. Hindi lalo po hindi rin kailangan po dumaan sa maski na mag-file po sila na sa korte na mapababa po sentensya, na isentensya na po dito sa atin. Ang ganun na lamang po i-transfer of sentence or prisoner doon po sa naturang bansa sa UK at Ireland. So kinakailangan po na pumayag yung mga Briton na pumunta sa kanilang bansa. Tama po ba? Tama po ba ako? Ano po ulit yun? Kailangan pumayag itong mga Briton na nakakulong sa atin kung sakasakaling ma-ratify natin itong treaty, kung papayag silang pumunta ron sa kanilang bansa para doon lang manilbihan ng kanilang sentensya. Tama po ba ako? Tama po kayo, Ginoong Pangulo, the gentleman from San Juan. Kailangan po may consent po muna consent. yung individual. Yung So syempre PDL. kung ako yung Briton, mas maganda yung kulungan namin doon sa aming bansa. Syempre papayag ako kaysa sa kulungan dito. Tama po yun. Yun din po napag-usapan namin at the gentleman from Pampanga and Tarlac. Sabi niya, bakit pa uwi yung Pilipino rito? Paano yung Pilipino Magsisiksik. nakakulong doon sa UK? Papayag ba ho na makulong dito sa atin? Kailangan pong tanungin din siya kung payag po siya at Siyempre, kung may mas consent maganda po yung siya. kulungan dun sa UK kaysa rito. Ang tinitignan lamang po ng treaty na ito para mapalapit po siya sa kanyang pamilya. At siguro po, lalo na kung ito po ay OFW, meron po mga language barrier. Isa pa po, may mga batas din po kasi sila doon, Ginoong Pangulo, na ika nga ay tulad po ng pagdadala po ng mga pepper spray na yan, may kaakibat na 1 taong pagkakakulong po yan. Dito po sa atin, wala pong violation ho yan, pagdadala po ng pepper spray dahil ang iba po mga kababayan natin, i-spray po sa mga aso ho yan. Pero baka gusto po ng kababayan natin, dito po mailipat para i-serve out yung kanyang sentence. Yun lang po. Maraming salamat po, Senator Marcoleta. Ginoong Pangulo, kanina po sa pagtatanong ng ating colleague, Senator Jinggoy, ay nasabi ninyo na ang mga ilan pala na kababayan nating nakapiit sa United Kingdom ay merong kaparusahang pangmatagal ang panahon, Sir President, Your Honor. Tama po ba yun? Opo, ganun na nga po, Ginoong Pangulo. Ang inaalala ko po, baka hindi po nyo ganap na nakausap yung mga kababayan natin dahil sa kung matagalan naman po pala ang kanilang pagsisilbi pa. At kung ikukumpara po natin ang mga pasilidad natin at pasilidad ng United Kingdom, kahit kapwa po natin hindi pa nakita, palagay ko po ay walang pagtatalo sa ating dalawa, Mr. President.
Your Honor, na mas maigi po yung kalagayan ng mga kababayan natin doon sa piitan sa United Kingdom. Hindi lamang sa pagkain siguro, mga gamot, at yung mismong pasilidad kung ikukumpara sa atin. Tama po kaya yun, Sir President? Tama po yon, Ginoong Pangulo. Ang treaty po na ito, binibigyan lang po ng opsyon yung mga kababayan natin, maging yung mga Briton po na sa ating bansa. At ito po hindi naman otomatiko. Naintindihan ko po yung sinasabi po ninyo. Kaya nga po, kailangan mo ng may consent po. Yung kababayan po natin na doon kung gusto niyang lumipat at bumalik dito sa ating bansa. Ang kainaman lang po ng treaty na ito, Ginoong Pangulo, ay ang una po ay doon po kasi sa kanila ay penalize talagang pagkakakulong papaparusa. Dito po sa atin, binago po natin yan. May tinatawag na patay. Kaya natin pinalitan nga po yung ating institusyon, ginawa ating Bureau of Corrections dahil naniniwala po tayo na ang bawat taong na nagkamali ay maaring magbago. Isa po yan. Pangalawa po, language barrier. Baka hindi po maintindihan, lalo na po dyan sa Briton, may mga kababayan tayo na baka hirap po magsalita ng nasabing lengguwahe, mas maintindihan po nila kung sila po dito. Pangatlo po, yung mapalapit po sila sa kanilang pamilya at kanilang mga kamag-anakan, Ginoong Pangulo. Bagamat, looking at yung facilities po natin, tama po kayo na hindi naman po kagandahan kumpara sa pasilidad po sa ibayong dagat. Ginoong Pangulo, nung ako po ay nasa mababang kapulungan pa ng ating Kongreso, 3 beses po akong nakadalaw sa ating mga nakapiit na kababayan at nakita ko po kasi ang kalunos-lunos na kalagayan sa paraan na nung pag binisita po niyo yung infirmary, meron pong nurse doon at isang staff na nagme-maintain po ng infirmary nila. Pero wala pong gamot. At nung tinanong po namin yung pagkain nila, kung ano naman po yung kalidad, dahil minsan po ay ang nasasagap natin ay parang kwentong kutsero lang. Pero napatunayan po namin, talaga pong nakakaawa pati pagkain po. Halos hindi nag-iiba sa araw-araw. Baka sakaling kung ito'y pagtibayin natin, Ginoong Pangulo, baka wala pong magkusa na mag-request na malipat sila sa ating piitan sa kalagayan po. Kasi kahit na mapalapit po sila sa kanilang mga mahal sa buhay, Mr. President, wala rin naman pong magagawa. Baka mag-iyakan lamang po sila, Mr. President. Dahil nga po sa kalagayan ng ating mga piitan ngayon. So magiging katanggap-tanggap lang siguro sa kanila kung makikita na nila po siguro na ang pasilidad natin kahit papano makahabol-habol man lang doon sa kalagayan ngayon ng mga pasilidad pampreso doon sa United Kingdom. Inaakala ko po kasi na mas maganda po sigurong konsultahin muna natin silang lahat. Para sa ganoon, sila naman po kasi ang most affected dito at kung sakasakaling mapagtibay nga po ito, silang makikinabang kung talagang gugustuhin nila. Hindi po ba, Ginoong Pangulo? Tama po yun. Kaya po may clause po tayo dyan sa treaty na yan na tatanungin po muna sila kung sila po ay papayag na maibalik dito sa ating bansa. Kung ayaw naman, hindi naman ho papayag, hindi naman ho pwedeng pilitin sila at gusto po nilang manatili doon po sa Britanya o doon sa Ireland, ika nga, na they serve out their sentence, Mr. President, Ginoong Pangulo. Mr. President, with the consent of the gentleman, With the may I- permission of the two senators, you may. Senator Yes, Pia Mr. Cayetano. President. Thank you.
I was listening intently to the exchange and with the permission of Senator Marcoleta, I have a follow-up question kasi maganda nga naman yung tanong. So kung sakali nga no na nagdesisyon nga as the sponsor said with their permission, with their consent, gusto nilang lumipat. Tapos pagdating nila dito, doon din lang nila natuklasan na napakasama pala ng kalagayan. May provision ba dyan na pwede sila mag-request na babalik sila? Actually, wala po, Ginoong Pangulo. Kaya nga po, kailangan tanungin muna po sila kung gusto po nilang maibalik dito sa ating bayan. So, ika nga ay dapat may consent po Di sila. kaya nga, pero baka hindi siya informed consent, di ba? Yung ang iniisip nating lahat ay mapapalapit nga sa kamag-anak. Ang hindi natin naisip kung hindi ho nagtanong si Senator Marcoleta, ano ba yung kalagayan na dadatnan niya dito? Or let's just assume, ang pinakita yung bagong renovate na preso. Di akala niyo, yung ganda dito, bagong renovate. Napunta siya dun sa hindi ganun ang itsura. So I'm just posing that question kasi nga, o paano kung sabihin ng mga kamag-anak niya, bumalik ka na lang para sa mental health mo, bumalik ka na lang kasi at least doon maayos ang baka may gym pa doon para sa iyo, may library pa para sa Well, intellectual development mo. Anyway, I pose that Per- question in all yes. seriousness, Mr. President. Perhaps, yes, that applies to those who have long sentences. Yeah. Life imprisonment talagang huwag na siya pumayag, hindi papayag dito yun. Kung ang sentensya 6 years, 8 years, Sila lang. o there's 3 years to serve, dito na siya, matutuwa yung pamilya niya, di ba? That's why they will probably agree. But anyway, Kung mag-survive siya within 3 years, Mr. President. Thank you po. Thank you, Continue. Senator. Salamat, Senator Pia. May dagdag ko lamang po, Ginoong Pangulo, Ginoong gentleman from Pampanga and Tarlac. Pag kinausap po yung PDL natin doon sa Great Britain, sa Ireland, sasabihin naman po, ilalatag naman po ng ating DFA, ng ating representative, ano po ang dadatnan niya rito, ano po ang consequences. Sa treaty lamang po na ito ay binibigyan lamang po siya ng chance kung gusto niya makapiling or option ang kanyang pamilya. Kung nahihirapan po siya sa lingwahe. Pangatlo po, isasabihin na doon po sa atin ay corrections po, na pari ka magbago. Kasi may mga bansa po na talagang wala pong ganun, talagang pagkukulong lang po talaga pag-penalize. Nasabi din po ng Department of Foreign Affairs sa akin, pwede rin po yung Pilipino mag-apply po ng good conduct and time allowance dito sa atin. Ang totoo po nito, Ginoong Pangulo, sa aking pong palagay, mas kailangan din pong konsultahin yung pamilya nung nakapiit. Dahil sa, halimbawa po, isang kababayan natin, na sa ngayon ay hindi pa niya alam yung abang kalagayan ng ating mga piitan. Baka po kailangan konsultahin din natin ang kanyang mga mahal sa buhay kasi baka pagdating po niya, Pwede ba yan? ang sasabihin po ng kanyang mga miyembro ng pamilya, Mr. President, anak o kaya kuya, bakit mo naman naisip pang bumalik dito? Pati kami ngayon mabibigyan ng problema nito. Alam mo namang Wala budget. napakaganda na ng kalagayan mo. Kumbaga, nasa banig ka na nga Pumunta ka pa sa Batalan. Baka, Mr. President, baka ganun po yung magiging kalalabasan nito Tingnan mo kanya yung ginawa mo. Pati kami ngayon mamumroblema rito Kasi napakahirap talaga rito ng piitan. Alam mo kanya anak, kahit di tayo magkita sa mahabang panahon, sapat na sa kalooban kung alam ko na mabuti ang kalagayan mo. Kaysa pumunta ka rito, nagkikita nga tayo paminsan-minsan. Pero tingnan mo yung problema ang ibibigay mo sa amin. Pare-pareho tayo ay mag-iiyakan dito sa kalagayan mo ngayon dito Yun po yun lang aking gustong sabihin, Mr. President. Naintindihan po natin yon at ina-assume po natin na pag kinausap po natin yung PDL natin doon, ay kukonsultahin niya na po yung kanyang pamilya. Isa pa po, kaya ho tayo, ika nga ay maganda din ang treaty nito para madalaw po siya ng kanyang kaanak. Whereas kung nasa United Kingdom nga po siya, nasa iba yung dagat po siya, wala pong dalaw.
wala po siyang kaanak kung wala siyang kaanak doon. Whereas kung dito kahit papano po, kahit na masama yung yung facility, at least nakikita niyo po yung kanyang mahal sa buhay, ang kanyang anak, ang kanyang asawa, nakaka-lift din po ng moral, at nakakatulong po yun sa pagbabago po ng isang person deprived of liberty. Dahil ang atin po dito sa ating institution, it is not corrections actually. That's why we change it, or that's why we change it to corrections and we don't call it anymore na National Bilibid Prison. Rather, we change it to Bureau of Corrections because we believe, Mr. President, that kahit sino po merong pagkakataon na magbago. And habang nasa piitan po siya, with the help of his relatives or her relatives, makapag-isip-isip po siya na makapiling muli ang kanyang pamilya. At na aayusin niya ang kanyang buhay paglabas niya po sa piitan kung siya po ay pipiliin na dito po i-serve out yung kanyang sentence, Ginoong Pangulo. Ginoong Pangulo, kahit na po kayo'y nasa malayong lugar na nakapiit doon, sa liwanag po ngayon ng modernong teknolohiya, nakakausap po sila ngayon eh. Meron pa nga pong video conferencing na ngayon sa mga sa mga prisoners eh. Kung ang pag-uusapan po natin yung correctional aspect, Mr. President, may palagay po ako, ito naman po yung opinion ko lang, Mr. President, may palagay po ako na mas makukorek po sila doon sa United Kingdom sapagkat yung kanilang prison facilities po ay parang nakalaan para sa ganong aspeto. Paano po makukorek kaya? Hindi ko naman sinasabing wala tayo sa kalagayang makapag-correct po ng ating mga kababayan na medyo nakagawa po ng pagkakasala sa mga batas. Ngunit dahil nga po sa pasilidad natin na masyadong mababa kung ituturing mo sa pasilidad ng United Kingdom, baka mas mabagal po ang kanilang recovery o kaya yung kanilang pagbabago upang ma-reintegrate sila sa ating lipunan. Baka may mas tsansa po sila na mas mapabilis sapagkat ang pasilidad nga po ay congruent doon at advisable na sila ay nandoon. Pero dadako na po ako sa ibang aspeto, Mr. President. Article 3 of the treaty enumerates the conditions for transfer of the sentenced person, one of which is the acts of omissions for which the sentence has been imposed constitute a criminal offense according to the law of the administering state or would constitute a criminal offense if committed on its territory. Do these criminal offenses include political offenses, Mr. President? Yes, Mr. President. Political offenses is included or are included, and there's no distinction of what kind of offense they have committed, Ginoong Pangulo. I would imagine, Mr. President, a British national station in the Philippines, perhaps working under the cover of a private technology consultant or academic researcher, who is later discovered to have been covertly gathering and transmitting sensitive defense-related information to a foreign network. After investigation, Mr. President, Philippine authorities established that the individual had obtained classified data relating to military installations or maritime surveillance capabilities.